Yang dalawa na yan, mga kababayan, Jinx Luistro, baka isama pa natin si Chel Jokno. Lalo na po si Congresswoman Jinky Luistro na tinatagurian pong Mala Miriam Defensor Santiago. No? O idagdag mo pa si De Lima, Mala Miriam Defensor Santiago din ang mga katanungan yan sa impeachment. Huwag kayong magalit mga DDS, no? May pag-asa pa kayo. Kung sakali naman ho, mga boss, na itong impeachment ay makalusot, biruin mo. Nalusutan ni Inday Sara Duterte yung confidential funds. Ayos. Kaso meron pang bribery. Yung mga puting sobre daw po na mga ipinapaabot o ibinibigay doon sa witness. Nabigyan ng puting sobre. Naglalaman 25 hanggang 50 mil. O sige, nalusutan na din yun. Grabe, pagbibigay natin sa mga DDS dito. Nalusutan na din yun. O tapos ngayon, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Asawa ng Pangulo. At ni Congressman Martin Romualdez. Tanong, paano lulusot ko yun? Ultimo nga ho tayo, mga kababayan. Alam natin at nakita natin, napanood natin yung panggagalaite at rektahan na sinabi ni Inday Sara Duterte, pag may nangyari sa akin, na ang paulit-ulit na sinasabi ng mga DDS, pag may nangyari pa, well, establish. Na-establish doon sa sinabi ni Inday Sara Duterte na merong pagpaplano. May plano. Di ba? May inutusan na ako, I move, sabi ni Robin Padilla. Tigil mo na ang sesyon. Oh, pero mo si JBRC to, sabi, binubulungan, I move. Sabi mo, I move. Tigil mo na ang sesyon. Oh, balik tayo doon. Biruin niyo mga kababayan. Ano sabi niya? May inutusan na ako para patayin. No? Si Martin Romualdez, si Lisa Araneta Marcos, at si Bongbong Marcos. Yun ang mahirap lusutan ho, mga kababayan. Ultimo nga ang vice-presidente hindi lumitaw ho. Di ba? Doon sa patawag sa NBI. Kung ako ho, mga bossing, alam ko ang isasagot ko. Sa NBI pa lang, sasagutin ko na yan. Para hindi na umabot sa impeachment. Delikado na kapag sa impeachment Di ba? Pagkatanggal na yon sa iyong posisyon. At hindi ka napapayagan na tumakbo sa 2028 election. Na ang nakikita ko mamaya doon sa susunod, si Bongo. No? Yan ang nakikita ko kay Bongo talaga Sa NBI pa lang, ipapaliwanag na niyan. Na ganito, ganyan. Wala po akong pagbabantang sinabi o ganito, ganyan. Wala, hindi niya sinipot. Ang dahilan niya ho, mga kababayan, is, ang sabi niya lang, ang dahilan niya ho is, meron daw po silang party. Kaya hindi siya makaka-attend doon sa NBI. Pagkakataon niya yun. Suspecha ko ho, hindi nila kayang ipaliwanag yung sinasabi ni Inday Sara Duterte na wala daw pagbabanta doon sa sinabi niya. O biruin nyo, 3 yan. Impeachment pa lang ho yan. At tapos ano ang sabi ng Congress, mga kababayan? Sabi ng Kongreso, kapag ka lumusot yung impeachment, plunder ang ikakaso namin kay Inday Sara Duterte. Biruin mo, daming lulusotan. Pag nakalusot doon sa kasong plunder, meron naman naghihintay. Mismong sabi ho, baka sabihin na naman ng mga DDS, fake news yung sinasabi ni Mark Ramos. Mismong si Inday Sara Duterte ang nagsabi, nasa listahan ng ICC ang aking pangalan. Di ba? Yun siya mismo. Kaya lang, ang sinabi niya, una daw po, si Bato. Kaya nga po si Bato nanginginig, mga bossing. Kung ano-ano na po ang naiimbento. Meron daw pong mga ICC, nandoon daw po sa isang hotel sa Pasay.
Di po ba? At kinakausap daw po yung mga kapulisan. Pinipilit daw po yung mga kapulisan. Alam niyo po, tingin ko meron talagang kinakausap ang ICC ng mga kapulisan eh. Pero, ang hindi ako agree o hindi ako naniniwala yung sa sinasabi ni Bato de la Rosa na yung mga kapulisan na yon ay kinakausap at pinipilit, pinupuwersa. Malabo po yun. No? Malabo ho yun. Tingnan nyo naman po gaano katitikas po ang mga kapulisan natin para puwersa-puwersahin lang po. Na limitado ang galaw ng ICC sa ating bansa. Ha? Kaya hamon na gobyerno ng Pilipinas kay Bato de la Rosa magpakita ng ebidensya na pinipilit ng ICC yung mga kapulisan. Ngayon, Senado, wala daw pong dahilan para hindi ituloy ang impeachment trial kay BP Sara. Talaga naman ho. Tuloy-tuloy ho yan. No? Wala na makapipigil pa dyan. Walang dahilan sa ngayon ang Senado upang hindi ituloy ang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. So tuloy-tuloy ho. Marami ang kumbinsido. Ay hindi, sandali. Number 2, ito. Nilalagyan ho namin ng number para hindi ako malito Kinabukasan, alas 9 ng umaga ay magko-convene na ang impeachment court upang manumpa ang senator, judges at simulan na ang pagpapadala ng mga summons. Sandali, si Robin, nasa Netherlands pa yata Robin, umuwi ka na, manunumpa na daw kayo, no? Bilang judge ng impeachment ni Inday Sara Duterte. Nasa Senado na po ang bola. So kung ano man po ang magiging kadahilanan para hindi ituloy, ito po ay yung magiging desisyon po ng Senado, pahayag ni Banyas. Wala naman ako nakikita para hindi ituloy yan. Kumpleto na po ang Congress, no? Maayos po ang proseso ang kanilang ginawa. Yung prosecution panel po, buo na po ulit. Yun nga lang, ayaw nila kay De Lima doon sa nadagdag at kay Chel Diokno. Biruin mo si Chel Diokno, no? Mga bossing, ano nyo ba yun? Narinig nyo na yung balita? Meron doon sa confidential funds ni Inday Sara Duterte, may pangalan Chel Diokno. Yung mismong pangalan ni Chel Diokno, nandun. Nadamay pa. Nadamay pa. Biruin mo, ano kaya ang magiging reaksyon ni Chel Diokno, mga bossing, na yung pangalan niya nandoon sa confidential funds. Tapos nandoon siya sa prosecution panel. Chel Diokno, pati Marian Rivera. Tingin ko ho, mga kababayan, pagka medyo binulat-lat pa po yung ibang mga pangalan dyan, baka lumabas, Dingdong Dantes. Baka po meron lumabas na Sergio Pulgoso. Si Marian Rivera ang gumanap po, di ba? Na Marimar, meron si Sergio, tapos may Pulgoso. Di ba? Pulgoso, pwedeng apelido. Ay, nako po. Yung pong mga pangalan na yon, halatang halatang dinenggoy-denggoy tayo Kususpetsa ko doon sa pagkakagawa doon. Yung tipo bang may nautusan, gumawa ka ng mga pangalan na ganito, basta bahala ka na, no? Ma'am, napakadami po nito. Basta ang kailangan, lumabas dyan sa computasyon na yan, o sa computasyon na yan, kung ano yung natanggap natin sa confidential funds. Boss Mark, pangalan mo, baka nandoon, sabi ni Ma'am Delia Rosario. No? Meron pang mga jukes de asim.